for B, which is mu, is equal to 950 kilonewton meter. So, katulad din nung una, i-compare din natin yung mu natin na ito na 950 kilonewton meter dun sa maximum moment na kaya ng flange. So, mu versus MUF. So, kung maalala ninyo, yung MUF natin ay mas bababa sa 950. So, kung titingnan niyo dun sa first part natin, yung MUF natin is 877.8375 kilonewton meter. So, meron tayong 950 kilonewton meter is greater than 877.8375 kilonewton meter. So, ang magiging conclusion natin is ito ay T-beam. Hindi na siya hindi na natin siya i-design as rectangular beam. So, kung ngayon ay siya ay T-beam, kailangan nating alamin kung siya naman ay madi-design as singly reinforced T-beam or doubly reinforced. First, determine or solve for the area of steel para sa flange lang. So, ASF. Since siya ay T-beam, i-design natin into two parts. So, hatiin natin muna yung beam sa flange at saka sa rectangular beam. So, meron tayong ESF para sa flange at ESW para sa web. Para makuha natin yung area of steel flange, kailangan nating mag-summation ng forces. So, kung dito sa flange, di ba, meron tayong CF dito na malaki, saka meron tayong tension dito na TF. Dito naman sa kabila nung beam na ito, kung titignan nyo to, meron siya nung mali. Dapat doon yun. TW, tapos meron tayo ng stress block naman dito, tapos CW. So, kung magsasummation tayo ng force dito, kakaroon tayo ng CF is equal to TF. Eh, yung CF na to ay 0.85 FC prime A, tapos BE, yung B effective. Ma-minus na natin yung part na to na natanggal. So, BW, kasi ano yun, yung BW natin dito yan. BW equal to doon sa ESF saka yield stress ng steel. So, pagka sinubstitute natin to lahat, so ASF, pupunta natin dito, ngayon magiging divider natin ng FY dito sa kabila. So, pag nilagay natin dyan, ang lalabas dito na value nun is 341.566 mm squared. Ngayon, alam na natin yung ASF, madidetermine na natin yung MUF. Doon, nung lang. Hindi natin gagamitin yung MUF na nakuha natin nung una kasi magkasama na yun, nilagay na natin yung party na to. Tinanggal na natin to at nilagay natin dito sa nilagay na natin dito sa beam na ito. Kaya bababa ng konti yung moment capacity ng flash dito. Kasi nabawasan sa ng area na 100 times 300. So, yung equation ng MNF is equal to, magmo-moment tayo dito since meron tayong is equal to ASF FY. So, magmo-moment tayo dito pag ganyan. So, magiging niyan is ASF Fy times yung distance nito na
D is minus HF over 2. So D minus HF over 2. MNF is equal to, pagka ilalagay niyo yung ASF na nakuha natin, yung 340, saka FY na 415, magkakaroon tayo ng value 415, 550. Since 100 divided by 2 is 50 yun. So kung isusuman nyo lahat to, magkakaroon tayo ng value na 631.125. So 3, since alam na natin yung MNF, ikakalculate na natin yung MUW, moment at the wave. So, calculate. So paano natin kukunin to? So yung MUW, di ba, meron tayo ng moment na 950 kN is equal to phi MNF plus phi MUW. MNW pala to. So para sa ano natin na to, phi para sa MNF na to, pagka yung E natin is greater than HF or yung thickness nung slab or flange, yung ang magiging ano natin, phi natin is equal to 0.9. Para lang sa ano, dito lang sa flange na to. Specific lang siya dito sa flange, hindi kasama yung phi dito sa MNW kasi titingnan, i-evaluate pa natin tong MNW o yung wave na to kung siya ay transition or tension controlled. So magkakaroon na tayo ng MU, ilagay na natin na 950 is equal to 0.9 times yung MU natin na 631.125 plus MUW. So MUW is equal to 381.988 kilonewton meter. So yun, kailangan na nating i-evaluate naman yung ano natin na yun, yung wave na to o yung beam, yung rectangular beam na to, kung under siya ng transition or tension controlled. So for MU max, MUW max, ito yung maximum moment na kaya nung ano natin, yung rectangular na to in terms doon sa strain natin, which is 0.004. So yung C natin is equal to 3 over 7D. So meron tayong 37 times yung D natin na 550. So C is equal to 235.714 mm. So yung E natin is equal to beta 1C. Pero alam naman natin dun sa naunang solution natin na yung beta 1 ay 0.85. So is equal to 0.85 235.714. So E is equal to 200.3569 mm. So MNW is equal to 0.85 FC prime E BW times yung deep tapos A over 2. So MNW, so 0.85 27 na FC prime tapos yung E natin na 200.3569 na to times yung B-width natin na 300 times dun sa D na 550 minus
200.3569 over 2. So, MN W ay magkakaroon siya ng 620.51 kilonewton meter. Alamin natin kung ano yung magiging phi factor natin dito. Para malaman natin yung phi, check for stress natin. For phi, check stress. So, Fa is equal to 600 times C, D minus C over C. So, Fa is equal to 600 times yung D natin na 550 minus, ilan yung C na natin? 235.714. So, 235.714 over 235.714. So, F is natin is equal to 800 MPa. So, kung maalala nyo dun sa ano natin na kung yung F is natin is greater than Fy but less than 1000 MPa, yung phi natin ay magiging 0.65 plus 0.25 times yung quantity ng Fs minus Fy over 1000 minus Fy. When Fy is less than Fs and less than 1000 MPa, so yung phi natin is equal to 0.65 0.25 Fs minus Fy over 1000 minus Fy. So, phi is equal to 0.65 plus 0.25 800 minus 415 so phi natin ay 0.8145. So yung mu max natin is equal to phi MNW. So 0.8145 times ilan na yung ano natin MNW, 620.51. So meron tayong 620.51 kilonewton meter. So mu max is equal to 505.405. So ito, i-compare natin to doon sa nakuha natin na MUW. So dito 381, yung na-compute natin na mu max na kaya nung wave natin is 505. So MUW is less than mu max. So ang conclusion natin dito, design as singly. So singly. Ayan, titingnan naman natin kung transition siya. Nalaman na natin sa transition, kaya niya yung ano natin, yung requirement natin na moment capacity para sa wave. Tingnan naman natin sa tension kung kaya pa rin ng tension. So anong number na tayo? 4 o 5. Calculate MUW at tension. So yung ES natin dito yung hindi ES is echelon S para sa strain ng steel is 0.005. So kung maalala nyo, yung phi natin at tension is equal to 0.9. So yung C natin at tension is 3 over 8 D. So 3 over 8 times 550. Yung C natin ay
206.25. So, E natin is equal to, since beta 1, 0.85, 0.85 times yung 206.25. So, E value is equal to 175.3125. So, makukompute na natin yung MNW. So, MNW is equal to 0.85 Fc prime EBW D minus A over 2. So, equal to 0.85, 27, yung E natin na 175.3125, yung BW natin na 300, D na 550 minus yung E uli na 175.3125 over 2. So, MNW is equal to 558.06. Since alam naman natin na yung phi natin is 0.9, yung MUWT ay equal siya sa phi MNW. So, pag nilagay natin na 0.9 to, saka yung 558.06 kilonewton meter. So, kilonewton meter. So, yung magiging MU WT natin is equal to 502.255. So, ito, i-compare na naman natin to dun sa MU W. So, MUW ano siya, less than na siya dun sa MUWT. Kasi yung MUW natin ay asan na yung MUW? Yung MUW natin is 381.988. Tapos yung MUWT natin ay 502. So, anong conclusion natin dito? Singly at tension control. So, phi natin is equal to 0.9. So, since alam na natin yung phi value natin, makukompute na natin yung ano natin, actual na MNW natin. So, calculate MNW natin, tapos phi is equal to 0.9. So, yung MNW natin is based dun siya sa MUW na kailangan nating i-resist. So, MUW is equal to phi MNW. So, yung MUW natin is 381.988 kilonewton meter is equal to MNW, i-divide natin to ng 0.9. So, MNW natin is equal to 424.4306. So, dito, next 7, ikakalculate na natin yung ESW natin. So, calculate, meron na tayong MNW, pero wala tayo ng actual na value ng E. So, yun ang kailangan nating malaman. Pero yung equation ng MNW is equal to 0.85 Fc prime EBW, yung D natin minus E over 2. I-convert na natin tong kilonewton meter into newton millimeter. So, 424 tapos 430,600 newton millimeter is equal to 0.85 times 27, tapos yung A hindi natin alam, tapos yung B alam natin na 300,
Yung D, alam natin yung D na 550 minus yung E over 2. So pagka gumamit kayo ng shift solve, yung E natin is equal to 126.67 mm. So ngayon, malalaman na natin yung ESW. So ayun, sa ESW, magsasummation lang tayo ng forces doon sa horizontal. So yung ano natin is CW is equal to TW. So CW is 0.85 if C prime, tapos E BW hindi equal to ESW if Y. ESW is equal to 0.85, so 27, saka yung value ng E na 126.67 mm times yung BW natin na 300 divided by dun sa FY natin na 415. So ESW is equal to 2101.501 mm. So yung ES natin is equal to 8. Compute for ES. So yung ES natin is equal to ESF plus ESW. So kung pinagsama nyo yun, ang lalabas na value na yan ay 5143.09 mm squared. So ito na yung magiging ES natin. So kung i-compare natin sa ES minimum, ito, yung ES minimum natin na 556, yung pasok siya, mas mataas. Pero yung ES max natin is 3323 lang, 3,323 lang. Samantalang yung na-compute na ES natin dito is 551.43.09 mm. Hindi siya pasok doon sa ES maximum. Gagamitin ba na natin yung ES maximum? Hindi natin pwedeng gamitin yung ES maximum kasi pagka yun yung ginamit natin, hindi kaya ng beam natin yung moment capacity na requirement. So, anong mangyayari? So, kung ito yung T-beam natin, yan siya, is ano natin siya, i-double layer or mag-ano tayo, magli-layering. Baka siguro gagawin nating double layer to. So, yan. So, yung dito sa gitna yung magiging D pa rin natin. So, yan yun. Kasi usually sa T-beam, ito nagiging double layer yung ano nila, yung reinforcing dito.